Yo! Yo, so what is up sa inyo mga katribo, no? It's me again, Aero TV, and welcome back to my channel. And for today's video mga katribo ay pupunta tayo doon sa Kalasyaw dahil ating ipapagawa ang ating upuan na magiging racing seat na po siya mga katribo. And yun, sana maging successful tong araw na to. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan muna nating humanap ng extra na foam na pwedeng ilagay dito sa ating upuan na stock seat, na kung saan ito yung gagawin as racing seat. Tapos yun yung pandadagdag mga katribo. So yun, approximately meron tayong 1 hour, almost 1 hour na biyahe patungo doon sa Kalasyaw mga katribo. Nahirapan kasi ako dito sa upuan ko mga katribo na stock. Diba naka-shifter na tayo. So lagi ako nauusog, pati si Commander laging nauusog pa pa forward. Kaya tapos sobrang dulas nung stock na cover, diba? Yung seat cover, alam naman yan mga katribo. So yan, we don't have a choice para gawing racing seat siya para sandpaper ang gagamitin. Ibig sabihin pag sandpaper ay makapit yung ating puwet or kahit na anong pantalon doon sa upuan para hindi nag-slip away, diba? So napakahalaga nun. Tapos dito rin sa natin, dito sa ating betlog para hindi siya laging nauusog pa forward. Kasi ang hirap po, andito ako ngayon sa forward na. So mahirap siya. So kailangan may harang dito, yung racing seat may harang dito, right? So yun ay ipapagawa natin ngayon mga katribo. And let's go! Mira! Wala stick, kung makabira parang hindi na aksidente kahapon Tingnan niya yung cellphone ko mga katribo, basag-basag. Naslide tayo kahapon, buwinas dahil dun sa buhangin kahapon mga katribo. Bigla kasing may humintong truck. Syempre ang primary reaction natin dyan is magbe-brake tayo. Ang na-brake ko harapan, boom, ayun, slide men. Ito nga mga katribo, may iniinda pa akong sakit dito sa braso ko tsaka dito sa tuhod ko. At yun, ay nako, malas talaga ba. May mga nabasag. Pagkabangon ko kahapon mga katribo, alam ko na kagad ko na nisira Siyempre yung headlight natin basag. Ipakita ko mamaya. Yung ating footrest dito sa ating shifter ay alam nyo na, gas-gas at saka bengkong, diba? Yan naman kadalasang mga nagiging sira Wala kahit, yung tipong kahit maingat ka naman, darating pa rin talaga yung time na hindi mo maaasahan na ikaw ay, diba, madidisgrasya. At yan na, ganyan yung nangyari sa akin mga katribo. So minalas talaga ako, diba? Kinapitan ako ng malas kahapon. Well, gano'n naman talaga ang buhay. Hindi naman laging masaya. Kailangan na lang nating mag-move on. Hintayin yung sakit. Hintayin mo yung sakit mga katribo kasi andyan na sakit ang buong katawan ko, pero wala akong choice na kundi umalis dahil nga wala na akong ibang time, I think. Dahil nga gagamitin na ulit namin itong motor as our service ni Commander. So kailangan talaga maayos yung upuan para, diba, hindi siya nakakangalay pagdating ng biyahe. Dahil hindi naman malayo yung pupuntahan namin, pamasok lang naman sa school, pero syempre kailangan pa rin ng comfort, diba? So yun yung isinaalang-alang ko. So kailangan natin gawin to kahit na may iniinda tayong sakit ngayon mga katribo. Pero ganoon talaga, life must go on. Okay? Right? Tara, let's go na. Dami kong sinasabi Alright, ang ating fuel indicator ay nagbe-blink na. So, ito na yung oras para tayo mag-gas mga katribo. Okay? Gusto tayo dito sa pinaka mura na gas station dito sa amin. Aray, sakit ng tuhod ko, grabe. Pakita ko sa inyo yung mga damage mga katribo. Alright, so ito basag, ito nasira din. Ito inayos ko na tong footrest natin. I mean tong shifter, nakapaloob to nun Tapos ito ay sira siya. Yan, yan yung mga sira mga katribo. Yan ang basag, ito ang pinakabasag mga katribo. Tapos ito pala nasira, pinalitan ko ng bago na to Alright, pakas na tayo. Alright, tapos na magpagas. Ay, gumana ng starter natin. Wait.
Hirap na naman ito pag namatayin ka sa traffic. Let's go. Hey! Awit ba? Itong mahirap pag kailangan talaga bamba-bambahin. Alright, let's go. Mga pala mga katribo, itong pupuntahan natin ay dito nagpapagawa ng racing seat yung mga tropa natin. Sila Obed, sila Moto Kicker, yan lahat saan. So kaya magpapagawa ng kanilang racing seat. Okay, so tingnan natin kung okay yung kanilang racing seat. Ang dami laging tao dito. Isa sa mga natutunan ko kahapon mga katribo ay yung tamang braking point or tamang braking, diba? Na kapag sudden brake, hindi naman kagad kakapit yung likod, pero siya talaga yung dapat nating ipreno, hindi yung harapan. Kasi pag preno natin yung harapan and naglock siya, ang tendency nun, mag-slide tayo. So napakahirap nun, diba? Lalo pag buhangin yung natapat sa'yo, tapos doon ka nagpreno, awit, tumba ka talaga boy. Kaya yun yung pinaka yun yung pinaka nakita kong parang tag nito learnings natin kahapon, na yung tamang braking talaga dapat sa likod, hindi sa harapan. Yan ang kailangan nating mai-apply mga katribo. Hirap ba? Hirap. Ang hirap talaga. Ginas. Medyo makalimlim ngayon mga katribo. Sana wag umulan. Hassle yan pag umulan eh. Uy, Ducati. Kala mo yung Rusi na Sigma, no? Pero Ducati yun. Padaan po, mamang pulis. Nakapatsiyaw. Ayan tuloy. Imbes na hindi ko bibilhan ng mga gamit na tong motor, wala. Kailangang bilihan. Kakainis ba? Gusto makatipid-tipid na sana ako dahil nagtitipid na ako. Eto, gagastos na naman tayo mga katribo. Ohoy, gumana yung ating starter main. Yan, huminto lang ako dahil inayos natin tong ating camera mga katribo. Baka mamaya salita ako ng salita, ang pangit pala ng angulo natin. So ayan mga katribo, ayan. Yan nga yung sabi ko kanina mga katribo, hindi pong nagtitipid na tayo, pero dahil nga nasira na naman tong ating motor, wala na naman tayong choice kundi bilhan na naman siya ng mga nasira sa kanya, diba? Napakahirap, pero since andyan na siya mga katribo at wala na tayong magagawa, nangyari, so kailangan na lang nating ayusin. We just have to deal with it na lang mga katribo, kasi nangyari na eh, and wala na tayong magagawa kundi talagang ayusin na lang, diba? At mag-ano na lang ng learnings dun sa nangyari na yon, diba? Ganun naman eh, sa buhay may mga nangyayari na kung saan nagbibigay sila ng learnings sa buhay natin, diba? Lahat ng event naman na nangyayari sa buhay natin, nag-iiwan yan ng learning sa atin na kailangan lang natin ding talagang matutunan, diba? Hindi naman nangyayari isang bagay sa buhay natin nang wala nang saysay. Mayroon at mayroon tayong mapupulot na aral mula doon. Yun, ang dami kong sinabi, no? Kala mo naman? Tara na nga! Naka-open 5 sa mga katribo. Barako 175. As nyan, mid. Approaching, zigzag swal tayo mga katribo. Okay, ito na yung bagong Victory Liner mga katribo. Ito yung mga bagong bus ng Victory Liner. Pakaangas, baba lang niya, no? Nga pala mga katribo, isa sa mga dahilan kung bakit din tayo magpapalit ng racing seat ay masakit sa puwet itong stock seat mga katribo. Ewan ko ba, sobrang sakit na din. Lalo na kapag yung magbabiyahe ako ng Alaminos to Dagupan, ang biyahe is tumatagal siya ng almost 1 hour minsan pag medyo mabagal lang ako. Sobrang sakit niya men sa puwet. So kailangan natin talaga ng comfort, di ba? While riding. Alam naman natin na ang rider hindi siya pang long ride, so kailangan nating remedyohan yon, di ba? Tama? Tama. Ito yung lugar na kung saan ang dami-daming na-aksidente, pero so far hindi pa naman ako nadali dito. Nung isang araw yata mayroon na naman aksidente dito. Time check 8:12 ng phone nung
Upholstery na to. Thank you po ah. Thank you po. Nakita ko kasi mayroon siyang mayroon siyang parang upholstery. Upholstery din naman yung pupuntahan natin, pero wala daw kasi siyang foam. Kaya yan. Ayan. So salamat po sa libreng foam mga katribo. Dito po kay Eljon Sign Ads and upholstery. Along lang to, Kibaol. Kapag may hinahanap kayong mga upholstery, yan, pwede niyong sakit ng sugat ko, men. Tumatama sa pantalon. Alam mo yung parang nalanggunisa. Shush! Ay, tosino pala, tosino. Yo, so andito na tayo ngayon sa Dagupan mga katripa. And malapit na tayo dun sa ating pupuntahan. And yun, may nakita na tayong foam. Pero ewan ko lang kung okay na yun or need pa nating dagdagan. So hanap muna tayo ng motorcycle shop na may extrang foam. Yung mga nagtabasan ba? Para pandagdag natin dito sa ating upuan. Alright, diba? Kasi ibang foam yung ginagamit nila dito para sa upuan eh. Tapos ang nahingi ko yata yung foam para sa upuan ng sofa. So magkaiba siya. So kailangan pa rin nating dagdagan to, I think, para 'di ba? Marami tayong foam. Hanap muna tayo ng motorcycle shop dito sa bandang Dagupan mga katriba, bago tayo pumunta ng Kalasyaw. Pwede rin siguro yung mga upholstery. Nagbibigay din naman sila ng foam. Kaya nung kanina, ang bait nun. Shoutout po sa kanila, ang bait nila. Binigay na lang nila sa akin yung foam. Gusto ko sanang bayaran eh. Ayaw namang pabayad. At tinanggap ko na lang. Mahirap naman. Para diba? Tatanggaan mo yung blessing. Ikaw na lang din yung mag-give back sa iba. Hindi man sa kanya, pero at least diba? Kapag give back ka sa ibang tao, at least na good Samaritan yon. So kailangan mo rin maging good Samaritan. Maging good Samaritan sa iba, diba? Alright. Grabe to, off-road gaming to Ayos. Awit talaga min. Naku, dinadala ng Google Map. Tagtag dito Iba't ibang elemento nandito. Baha men, kung ano-ano pa. Ito ang tinuturo niyan daan Ayos. Shortcut na, naging long cut. Awit. Sa Bukiran ako pinupunta. Ayun, nakakakita ako ng kalsada. Alright. Uy, tumba na naman ako. Wag na, tama na yung tumba na yan. Tumba na ako kahapon, masakit na yung katawan ko. Tama na. Nag-message yung pagpapagawan daw natin. Hindi daw pwede yung nakita natin. Awit ba? Hey, ito kalsada na. Alright. Kailangan nating hamanap ngayon mga katribo ng upuan talaga na pang motor, dahil hindi pwede yung nahingi natin. Awit, sayang. Kala ko pwede na yun, hindi pa pala. Heis, hanap muna tayo mga katribo ngayon sa motor shop dito sa may bayan ng Kalasyaw. At ito, bumili na tayo ng pang TMX na 155 na, dahil wala naman tayong mahanap na pinagtabasan ng upuan. So ayan, yan talaga mangyayari dyan mga katribo. Ay nako, wala kayong mas mahaba. Itatalo ko kasi sa motor. Wala kayong mas mahaba. Ito na, yung upuan natin. Awit, puro gastos sa motor boy. Alam niyo ba, dati kong trabaho is bagger ako. Kaya sisiw lang itong mga klase ng tati sa akin. Ay, walats, hirap. May nakita ako kanina 700. Hindi ko na pinatos mga katribo. Naghanap ako ng mas mura. Ito, hanap tayo somewhere dito. Okay na to. Pwede pa nang magamit sa tricycle namin tong isa So ngayon, pupunta na tayo dun sa shop nung pinagtatabasan o yung pinagpapagawa ng racing seat. So tara, kailangan na nating magmapa. Alright, let's go. Alright, so dito na tayo mga katribo. Hindi ko lang alam kung nasan dito. Okay, sabi ng matanda, dito daw. Yung tanong, saan dito? Hanapin natin siya mga katribo. Nandito na tayo mga katribo. Sunny Upholstery. Alright. Ayun si sir. So ito, 2 to 3 hours daw itong gagawin. So, tayo natin. Ano, 400. Diyan sa bayan. Hindi ako makahanap ng pinagtabasan, hindi bumili na lang ako. Naghanap ako dun sa malapit sa simbahan. Pang gawin na lang dito boss, kasi gagamitin ko rin sa tricycle kasi kung okay lang. Okay. Pagkukuha na natin ng pumpa ganito. Oo. Para magamit mo pa itong Oo. Bago kasi
Sige, ganun na lang. Alright, so ito mga katribo. So binuksan ko na nga itong aking stock seat dahil babaklasin na ito ni Sir Sunny Soles. So siya nga pala yung gagawa ng ating racing seat. So ayan, so binabaklas niya na. So para magawa niya na at matabasan niya na yung ating stock na upuan. Alright, so ito mga katribo. Hindi na ako masyado nakapagsalita dito at hindi na rin ako nakapag-vlog. So ang ginawa ko na lang is binidyo ko na lang siya habang ginagawa niya yung ating racing seat. So nagkaroon nga ng problema dito sa ating stock seat dahil medyo matagal na ito at umiikot na rin yung tornilyo kaya umarap kami ng paraan para matanggal ng maayos itong upuan natin mga katribo. Alright. At ito nga yung ginawa ni Sir Sunny Solis at tinanggal niya na lang yung pinaka-lock o yung maliit na pin dito sa may pinagdudugtangan ng upuan sa ating motor para tuluyan ng mahugot yung ating upuan. Dahil kapag hindi niya ito nagawa, ay mahihirapan siya na kortihan at ukitan yung ating upuan na gagawin. Pero ang gagawin niya dito is tatapalan niya. So, tinanggal na lang niya ng buo yung ating upuan. So, lahat naman ng proseso o lahat naman ng motor na ginagawa niya is ganito ang kanyang ginagawa. Pati yung Aerox na kasabayan natin kanina is ganito rin. Pwede pa itong magamit? O hindi na? Pwede pa. Kaya lang, yun na malapit na mag-crack eh. Kasi may mark na siya. Okay mga katribo, so ito na nga, nilalagyan na nga ng marker ni Sir Sunny itong ating stock seat at ito yung kanyang susundan sa kanyang pagtatabas. So dito hindi ko na rin pinatabasan ng sobra yung ating upuan para hindi na rin siya matigas. Siyempre kapag matigas yung upuan, dagdag stress yan, tsaka masakit sa puwet, diba? So hindi ko na masyadong pinatabasan, yung sakto lang. Bahay eh. Okay lang, friend. Maganyan na. Oo nga pala, pabibinyagan ko na si baby Miko. Tapos sana gusto kitang kunin na ninang. Wow, Mag-uumpisa talaga? Oo, syempre, ikaw naman ang pinaka-close kong kaibigan eh. Makapag-leave ako sa office. Mahirap yung ganyan. Tapos, yun pa pala, Milani. Bilang ikaw naman na magiging ninang. So kung mapapansin nyo nga mga katribo, ang ginagamit ni Sir Sunny sa pagtatapos ng ating upuan ay lagare. So ito na yung pinaka-standard niya para mas mabilis niyang matabasan yung mga upuan na kanyang ginagawa. Dahil kapag ito ay kukuskusin niya, medyo matagal nga naman at time consuming. Kaya ganyan na lang ang ginawa niya. So ganyan makikita nyo na nakakorte na yung ating stock seat. So medyo maganda na siyang tingnan, diba? Hindi na siya stock na kumbaga masakit sa puwet. Alright. At ito nga ba katribo ay binuksan niya na rin yung upuan na dala natin. Ito yung binili natin kanina ng upuan. So dito siya kukuha ng extra foam na itadagdag niya dun sa ating extra seat para maging racing seat siya. So kumbaga nagkumuha tayo ng panibagong upuan para dun siya kumuha. Okay, nang idadagdag niya. Dahil wala naman siyang extra foam. Kaya nung sabi niya sa akin bumili na ako. At ito nga nilalagarin na rin niya yung pinili nating upuan kanina. Ito yung itadagdag niya sa ating stock seat. Alright. Ayan nga mga katribo. So kung mapapansin ninyo ay inilapat niya na yung dinagdag niyang foam dun sa ating stock seat. Ayan, ganyan ang kanyang itsura. Alright so mga katribo. So pagkatapos niyang tabasan yung ating upuan, ito nga at nilalagyan niya na ng pandikit. Ewan ko ba kung ano to, baka rugby. So pagkatapos niyang tinabasan at nung nakuha niya na yung tamang tabas ay nilagyan niya na ito ng pandikit at tinapal niya na rin yung kanyang itinagdag na foam sa ating stock seat. Alright, kung mapapansin ninyo mga katribo, unti-unti nang nabubuo yung ating racing seat. Okay, so ayan. So pinagpapatong-patong nga lang yung extra foam na binili natin hanggang sa mabuo niya yung korting parang nakaumbok para maging racing seat na siya. Kasi hindi mo naman masasabi na racing seat ang isang racing seat kung hindi nakaumbok. So, bakit nakaumbok? Siyempre dahil doon kakapit yung ating mga legs at yung ating pagitan ng ating mga legs para doon kumapit at hindi tayo umusog or dumaustos para sa ating motor. Alright mga katribo, so ito na nga. Paulit-ulit lang naman yung ginagawa ni Sir Sunny. So, kinukorte niya lang ng pa-triangle or pa-pyramid yung ating bandang harapan ng ating upuan para maging racing seat nga ito. So, kanyan lang. Paulit-ulit lang yung ginagawa niya hanggang sa mabuo niya na yung pyramid na figure dun sa harapan ng ating upuan. So, after nyan, ang mangyayari is magtatahi na siya ng leather o yung sandpaper na cover at kukortehan niya rin yan na nakakorte rin sa stock or sa racing seat. Alright mga katribo, so itong proseso na ito na ginagawa ni Solis ay medyo matagal. So inabot na nga ng 2 oras yata sa pagbuo lang ng itong ating racing seat. So ayan, so mapapansin ninyo finally nakakorte na yung ating racing seat. So ganyan na magiging itsura niya. So para siyang camelback seat pero yung bandang harapan is mas mataas. Okay.
Alright, sa mga katribo, isa na yung pinaka-final na ginagawa ni Sir Sunny Solis sa pagkokorte ng ating racing seat. So kung mapapansin nyo, maganda na yung pagkakakorte niya. So mayroon siyang dalawang umpok. Okay, dun sa passenger seat natin, tapos dun sa driver seat natin. So ganyan, hindi naman siya masyadong mataas o hindi naman siya masyadong umpok. So sakto lang. Alright. Okay, sa mga katribo, ito na yung pinaka-final form ng ating upuan. So kung mapapansin ninyo ay racing seat na siya. So, ang pinakakulang na lang dito is yung kanyang leather na cover. Okay. So, ang gagamitin pala ni Sir Sunny Solis dito na cover ay isang sandpaper. So, yun ay makapit, gaya ng sabi ko kanina. So, makapit yan sa kahit na anong tela, maging sa pantalon or kung ano pa mang mga tela. So, makapit siya. Ayan siya mga katribo. Dito nga mga katribo ay kinugupitan na ni Sir Sunny Solis yung ating racing seat. So, pagkatapos nga niya na kortihan yung ating upuan ay ginupitan niya na ito ng kanyang tatahiin na korte para dun sa ating upuan. So napakaangas ng pagkakagawa nito mga katribo. So makikita niyo mamaya kung paano yung style ng pagkagawa niya. So ito nga mga katribo, so tinatahi na yung ating cover. So kung mapapansin ninyo, yung tela is hindi siya yung basta-basta tela na shiny na matulas. Kumbaga ito ay parang liha. Kung alam niyo yung liha mga katribo, ganun yung texture nung upuan na ito or ng seat cover na to. So talagang maasahan nyo na makapit ito. Alright. Alright, so mga katribo, ito na yung isa sa mga pinaka-final form ng ating racing seat. So nilalagyan ni Sir Sunny Solis ng plastic yung ating upuan bago niya to kubaran para siguro hindi malagyan ng tubig. Dahil sabi nga niya, during the first week ng ating stock ng ating racing seat ay hindi muna natin siya pwedeng basain dahil nga pinapatuyo pa yung mga rugby na ginamit kanina. Kung mapapansin ninyo, kanina ay habang kinokorte niya yung ating stock seat para maging racing seat ay gumagamit siya ng rugby. At syempre makukuberan siya kaya hindi siya kagad matutuyo. So ayan, ang sabi niya is kapag magkakarwash daw o magmamotor wash, kailangan wag na munang basain yung upuan para mas kumapit yung mga rugby na ginamit niya. Alright mga katribo, so ito nga, tinataker na yung ating racing seat. Ibig sabihin yan ay tapos na yung ating upuan. So after 3 hours yata or 4 hours ng pag-aantay, so finally, tapos na yung ating racing seat. So maganda ang kanyang kinalabasan. So kung mapapansin naman natin dito ay sobrang ganda talaga ng kanyang kinalabasan. Ganyan ang itsura niya mga katribo. Ayan, so gaya nga nasabi ko kanina, ang ginamit nating cover dito ay isang sandpaper. Ayan, maganda mga katribo. Okay, sa mga katribo, ito na yung pinaka-final na pinaka-aabangan ko mga katribo, yung pagkakabit nga sa ating motor dahil ito na yung time na makikita na natin yung itsura ng ating motor na naka-racing seat. Ayan. So kinakabit na ni Sir Sunny Solis yung ating upuan at pinabalik niya na yung tornilyo dito na naglalak dun sa ating upuan. Ayan. So makikita na natin finally yung final form ng ating motor. So yan, sobrang ganda niyan mga katrip. Hindi. Dyan. Parang bubukol. Success. Alright. Nice. Interesting. Okay. So, wala na ba tayo nakalimutan? Okay na. Alright. Salamat kay bossing. Okay. Thank you, boss. Saan? Sige. Let's go. Maganda yung grip niya. Parang ang ganda ng grip niya. So yun talaga yung pinaka significant na ito yung mangyari. Tingnan natin ang ating mapa. Pwede na akong dumaan dito na babalik. Ayan, dito. Balik ko mo to. Dito, gaganon. Okay. Sige boss, thank you. Oh shit. Alright. Iba talaga pag naka-racing seat mga katribo. So, pwede ka na lang magganyan eh. Tsaka yung parang grip ka talaga sa kanya.
Ayun, so sa mga gustong magpagawa ng racing seat around Pangasinan mga katribo, dito lang po yan sa Dalawan, Calasiao, Pangasinan. Search nyo na lang Sunny Upholstery. Ayun, shoutout na lang po mga katribo. And yun, eto, pauwi na tayo. Hanggang dito na lang din yung ating vlog dahil medyo palobot na rin yung ating camera. Yan, review na lang natin to sa next vlog. So shoutout po Sunny Upholstery. Maraming salamat po. Like, share, subscribe mga katribo. Hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Yeah, maganda yung ano niya, maganda.